Magkakasunod na putok ng baril ang maririnig sa video na ito. Sa pananambang kay Apari, Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at 5 niyang kasama noong Pebrero sa Nueva Vizcaya. Sa isa pang video na kuha mula sa loob ng kalapitbahay, makikita ang sasakyan ni Alameda na sinisipat pa ng mga gunman hanggang sa muli silang namaril. Isinapubliko ang mga video sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Yung una putukan marami, di ba? Opo. Tak, ganun. Tapos niyo to, finishing touches na yun. Tingnan niyo kung buhay pa o buhay pa, tapusin. Hindi man nakonsensya yung mga tao na yun. Humingi na ng tulong ang mga naulila sa Senado dahil wala pa rin daw nakukulong 6 na buwan matapos ang krimen. Financial assistance cannot aid the pain and the hurt that we felt, Your Honor. Ang itinuturong mastermind si Apari Mayor Brian Chan. Hindi ka nababagabag na namatay yung vice mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Si Tepes nasa abroad nung may nangyari kay Dicamo. Wala akong sinasabi, ba't kayo tumatawa? Ayon sa byuda ni Alameda, noong nakaraang taon pa lang, pinagbantaan na ni Chan ang asawa niya dahil daw sa isinampa nitong reklamong korupsyon. Sinabi niya sa harap ng mga employees na kapag natanggal or nasuspend siya sa position niya is babalikan daw po niya yung mga may gawa ng kasong yun. Wala po akong sinabi, sir. Nagsumbong din ang kapatid ni Alameda tungkol sa mala-private army umanong security detail ni Chan. Pinakita niya sa Senado ang larawan ng bodyguard ng mayor na may hawak na M16 rifle sa loob mismo ng munisipyo. Bagay na labag sa batas dahil maliliit na armas lang ang pwedeng irehistro sa mga sibilyan. May mga ipaproseso dapat kami sa munisipyo, pero natatakot po kaming pumasok kasi pag tumitingin po sila, para po silang alam mo nang aasar sir tapos nakalong firearm pa sa loob ng munisipyo. Paliwanag ni Chan, ang M16 ipinahawak lang daw ng isang SPO3 na bahagi ng security detail niya. Dinagdagan daw ito matapos ang pagpatay kay Alameda. Pero sabi ng mga senador, naging kalakaran na ang pagpapagamit ng mga pulis ng mga long firearms nila sa mga bodyguard ng mga politiko. What is the definition of private armed group? 2 or more armed. So yan, kay Mayor, sobra pa sa 2. So private armed group na yun. So marami yung bodyguard ng politiko na masiga sa pulis na yun. Pinabayaan nyo. Kasalanan rin ng pulis yan. I don't think this is an isolated incident or practice. Warning na po yan. Nangako ang pulisya na huhulihin ang sino mang iligal na nagdadala ng mga armas, kahit pa may padrino. Maghahain daw ng panukalang batas si Senador Raffy Tulfo para alisin na sa mga local chief executives ang kapangyarihang mag-appoint ng chief of police para wala na silang utang na loob sa mga politiko. Amor Santos, CNN, Philippines.